Ang diabetes ay isang sakit na nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na gumamit ng glucose, ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng mga selula. Ang mga taong may diabetes ay may mataas na level ng blood sugar, na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Ang pagkontrol sa blood sugar ay mahalaga para sa mga taong may diabetes upang maiwasan ang mga masasamang epekto ng sakit. Isa sa mga paraan para makontrol ang blood sugar ay ang pagpili ng tamang pagkain. Ang ilang mga pagkain ay maaaring magpataas o magpababa ng blood sugar ng mabilis, habang ang iba naman ay maaaring makatulong na panatilihing stable ang blood sugar sa loob ng mahabang panahon. Ang mga pagkain na may mababang glycemic index, GI, ay mas mainam para sa mga taong may diabetes dahil hindi nila pinapataas ng sobra ang blood sugar. Ang GI ay isang pagsukat kung gaano kabilis na tumataas ang blood sugar matapos kumain ng isang pagkain. Upang mamuhay ng mahaba at malusog, ang mga taong may diabetes ay maingat sa kanilang kinakain araw-araw. Ang pagpili ng pagkain upang magsulong ng stable blood sugar ay susi upang maiwasan ng mga diabetics ang komplikasyon at mamuhay ng malusog. Kaya't ano ang ligtas na masustansyang pagkain para sa diabetic? Narito ang ilan sa mga pagkain na may mababang GI at maaaring makatulong na makaiwas sa diabetes. Isa, mais. Ang mais ay may mababang glycemic value, kaya't maaari itong gamitin bilang pagkain para sa diabetic na pamalit ng kanin. Ayon sa Harvard Medical School, ang GI value ng 100 grams ng mais ay 46, habang ang glycemic load ay 14. Sa pagkukumpara, ang glycemic load para sa 150 grams ng puting kanin ay 29. Ang mababang glycemic load para sa pagkain ay mas mainam para sa mga taong may diabetes. Ang pag-aaral sa Journal ng Food Science and Human Wellness ay napag-alaman kamakailan na ang regular na pagkonsumo ng mais ay makatutulong sa mga taong may diabetes na makontrol ng mas mabuti ang kanilang blood sugar. 2. Kamote. Ang kamote ay pagkain para sa diabetic na nagbibigay ng benepisyo sa pagkontrol ng blood sugar. Dahil may mas mababang glycemic index ito kaysa sa patatas. Ang glycemic value ng isang serving ng pinakuloang kamote ay 44 habang ang pinakuloang patatas ay 80. Naglalaman ng nutrisyon na fiber, vitamina A, vitamina C at potassium ang kamote at mainam ito para sa diabetes. 3. Whole grain. Ang whole grain ay ilan sa mga masustansyang pagkain para sa diabetic. Kabilang dito ang mga pagkain na mababa ang glycemic value na may mataas ding fiber. Ang kombinasyon ng mababang GI at mataas na fiber ay makatutulong na magpabagal ng absorption ng glucose sa dugo. Ang whole wheat ay naglalaman din ng bitamina at mineral na umaayon sa nutrisyon na kinakailangan ng diabetic. Maraming mga uri ng whole grains na mainam para sa diabetes kabilang ang brown rice, quinoa, barley, black rice, buckwheat, horse wheat o buckwheat. 4. Green leafy vegetables. Ang ilang starchy na gulay ay maraming carbohydrates at mataas ang glycemic index. Gayunpaman, hindi lahat ng gulay ay naglalaman ng starch. May mga non-starchy na gulay na mayroong carbohydrates at mababa ang glycemic index. Ang halimbawa nito ay ang mga green leafy vegetables. Ang mga berde at madahon na gulay ay mayaman sa antioxidants lutein at zeaxanthin. Ang parehong antioxidants ay pumoprotekta sa mga mata mula sa macular degeneration at katarata. Karaniwang komplikasyon ng diabetes ang parehong kondisyon na ito. Narito ang ilang uri ng berdeng gulay na nirerekomenda bilang pagkain para sa diabetic. Broccoli, spinach, mustard, bok choy, repolyo. Maaari kang kumain ng iba't ibang berdeng gulay mula sa mga sariwang gulay, mixed salads, soups, stir fries, at iba pa.
Inirerekomenda ng mga eksperto na ang parehong diabetic at malusog na indibidwal ay kumonsumo ng nasa 250 grams ng gulay kada araw. Ang amount na ito ay equivalent sa 2.5 serving ng nilutong gulay. 5. Mani. Ang mga mani ay ligtas na pagkain para sa diabetic. Ang mani ay bean na mayaman sa fiber at protina. Naglalaman ang ibang mga mani ng complex carbohydrates at may mababang glycemic index. Bilang resulta, ang mga pagkain ay mas matagal na maging glucose, kaya't hindi sila nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Kabilang ang mga mani na ito bilang masustansyang pagkain para sa diabetic. Almonds, walnuts, cashews, pistachios, peanuts, red beans. Kahit na may benepisyo sa kalusugan, kailangan mo pa ring maging maingat sa pagkonsumo ng mani. Ang mga mani ay mataas sa calories kaya't hindi dapat kumonsumo ng marami dahil nakapagdaragdag ito sa timbang. Dahil ang pagiging overweight ay may risk factor ng diabetes. 6. Chia seeds. Ang chia seeds ay isa pang masustansyang pagkain para sa diabetic. Mayaman ito sa fiber ngunit mababa sa carbohydrates at calories. Ang nasa 28 grams ng chia seeds ay naglalaman ng 11 grams ng fiber. Ang fiber ay naglalaman ng chia seeds na epektibo para sa pagbawas ng gutom at pagpapanatiling busog. Ang pagkain na ito para sa diabetic ay nakapagpapababa ng blood sugar sa pamamagitan ng mabagal na absorption ng nutrisyon sa intestines. Maaari kang kumain ng chia seeds direkta o ihalo ito sa mga pagkain, tulad ng salads, cereals, o maging kanin. Maaari mo ring idagdag ang chia seeds sa yogurt, smoothies o pudding. 7. Isda. Ang isda ay pagkain na mayaman din sa mga benepisyo para sa diabetes, lalo na ang mga isda na naglalaman ng healthy fats, tulad ng monounsaturated fats at polyunsaturated fats. Ang American Diabetes Association ay ipinaliwanag na ang diet na mataas sa healthy fats ay nakatutulong na makontrol ang blood sugar at mabawasan ang level ng lipid, blood fat, sa mga taong may diabetes. Ang mga isda na nakatutulong na mapababa ang blood sugar na mayaman sa omega-3 fatty acids ay ang mga sumusunod. Salmon. Trout, isda na namumuhay sa fresh water. Tuna fish. Mackerel. Halibut. Siguraduhin na lutuin ang isda sa masustansyang paraan. Sa halip na iprito sa maraming mantika, mainam na ihawin ito o gawin itong soup. Upang mapanatili ang kalusugan, inirerekomenda sa mga diabetic ang pagkonsumo ng isda, 2 beses kada linggo. 8. Probiotic yogurt. Ang probiotic ay good bacteria na nakatutulong na mapabuti ang kalusugan ng pagtunaw, maging ang kabuoang kalusugan. Isang halimbawa ng probiotic na pagkain na mainam na pagkain para sa diabetic ay ang yogurt. Hindi lang nakatutulong sa pagpapababa ng blood sugar ang yogurt, ito rin ay nagpapataas ng sensitivity ng body cells sa insulin. Ang pag-aaral sa Journal ng Nutrition ay napag-alaman na ang mga pagkain na naglalaman ng probiotics ay nakatutulong sa pagpapataas ng level ng good cholesterol sa mga taong may type 2 diabetes. Ang pagtaas ng level ng good cholesterol mula sa mga pagkain na ito ay may pakinabang sa puso. Maaari nitong mapababa ang banta na magkaroon ng sakit sa puso kinalaunan. Para sa diabetics, pumili ng plain, walang asin, na yogurt. Iwasan ang yogurt na may iba't ibang flavor dahil ito ay naglalaman ng added sugar. Cinnamon. Karagdagan sa pagpapalasa ng pagkain, ang cinnamon ay potensyal na mainam upang mapababa ang level ng blood sugar. Ang paraan ng cinnamon upang magpababa ng blood sugar ay ang pagtaas ng body's sensitivity sa insulin. Sa ganitong paraan, maaaring maproseso ng mas mabuti ang sugar papuntang energy. Nagpapanatili rin ang cinnamon sa pagtaas ng blood sugar matapos ang pagkain sa pamamagitan ng pagpapabagal na mawalan ng laman ang tiyan. Maaari nitong i-inhibit ang digestive enzymes na nagbi-breakdown ng carbohydrates sa bituka.
Maaari mong idagdag ang spice na ito sa kahit na anong pagkain, inumin o ginawang snack sa bahay. Gayunpaman, huwag kumonsumo ng sobra. Ang nilalaman na coumarin ng cinnamon ay pinaniniwalaang sanhi ng hypoglycemia, masyadong mababa na blood sugar. 10. Manok. Ang manok ay mayaman sa protein na makakatulong sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpapanatili ng tamang timbang. Ang protein ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar level at pagpapababa ng hunger hormone na ghrelin. Ilan sa mga bahagi ng manok na maganda para sa mga taong may diabetes o nais makaiwas dito ay ang breast, thigh, at wing. 11. Itlog. Ang itlog ay mayaman din sa protein na makakatulong sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpapanatili ng tamang timbang. Ang itlog ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar level at pagpapababa ng hunger hormone na ghrelin. Ilan sa mga paraan ng pagluto ng itlog na maganda para sa mga taong may diabetes o nais makaiwas dito ay ang boiled, scrambled,